Ngayon araw ay August 3, 12:50 ng hapon. Kukwento ko lang kung ano nangyari sa araw ko ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang magising ng maaga at makarating sa paaralan ng ligtas at walang aberya. Masaya ako na nagkaroon ako ng pagkakataong makasagot sa talakayan sa klase dahil ibig sabihin ay may natutunan ako. Pagkatapos ng maghapong pag-aaral, nakauwi ako ng ligtas sa aking pamilya o sa aking bahay, nakakain sa tamang oras, mga simpleng bagay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan at pasasalamat. May mga hamon din ako sa buhay na hinaharap. Gaya nito, isang hamon na naranasan ko ngayong araw ay ang biglaang pagsusulit sa General Mathematics nang ipamahagi na ang pagsusulit bigla. Bigla akong nalito at kinabahan dahil hindi ko agad lubos na naunawaan ang mga tanong. Naramdaman ko ang pagkabalisa dahil nais kong makakuha ng magandang marka. Ngunit tila naging mahirap ang mga tanong para sa akin. Pagkaunawa noon, pinamahalaan ko ang aking damdamin sa pamagitan ng paghinga ng malalim upang humupa ang aking kaba. Pinilit kong manatiling kalmado at unawain ng dahan-dahan ang bawat tanong. Nakinig din ako ng mabuti sa paliwanag ng guro at sinubukang balikan ang mga turo upang makabuo ng tamang sagot. Sa ganitong paraan, nabawasan ang aking pag-aalinlangan at nagawa kong harapin ang gawain ng may tiwala sa sarili. Isang bagay na natutunan ko tungkol sa aking sarili ngayong araw ay na hindi dapat magmadali sa pag-isip. Kapag ako ay nagmamadali at nababahala, mas nagiging malabo ang aking pagkaunawa. Ngunit kapag ako ay nagpapakalmang, nagbibigay ng panahon sa sarili at nag-iisip ng maayos, mas nauunawaan ko ang mga binibigay na gawain. Natutunan kong ang pasensya sa sarili ay susi upang masagutan ng tama at maayos ang anumang pagsubok. Yun lamang. August 4, 8:56 ng gabi. Kagigising ko lang at kakatapos kumain. Kukwenta ko kung ano nangyari sa araw ko ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang muling pag-gising ng maaga, pagkakaroon ng pagkakataong makakain, makasali sa online class, at mapanood ang pelikulang Spider-Man Brand New Day. Natapos ko rin ang aking mga takdang aralin sa tamang oras. Tunay akong nagpapasalamat sa lahat na gawa ko ngayong araw. Isang hamon na naranasan ko ay ang aking assignment. Ang dami ng aking mga gawain at ang pagkabalisa na pumasa sa aking isipan. May mga sandaling naisip kong hindi ko na ito kayang tapusin, ngunit alam kong kailangan itong gawin at patiyaga. Pinamahalaan kong ang aking damdamin sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon upang huminga, magpahinga sandali. Pinilit kong huwag magmadali o mataranta upang makapag-focus ng maayos at masagutan at matapos ang aking mga gawain. Isang bagay na natutunan ko tungkol sa sarili ngayon araw ay na kailangan mag-isip ng mabuti na huwag magpadali sa paggawa ng anumang bagay upang maiwasan ang pagkakamali. Natutunan ko ang pagkakamali. Natutunan ko rin huwag isipin agad ang mga negatibong bagay. Pagkos ay manatiling positibo at tiwala sa sarili, kakayahan at para din makatulong ang pag-iisip na ayun ang nangyari sa araw ngayon.
Ngayon araw ay August 5 and 7:53 ng gabi. Kakagising lang at katatapos lang din kumain. Kukwento ko kung ano nangyari sa araw ko ngayon. Ang nangyari sa araw ko ngayon, ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang muling pagising sa umaga. Pinagpapasalamat ko ito sa bawat araw, magising man ng maaga o hindi. Ang mahalaga ay may panibagong pagkakataon. Pinagpapasalamat ko din na nakasagot ako sa mga talakayan sa klase at nakapagpahinga ng mahimbing pagka-uwi sa bahay. May mga hamon sa buhay na dumating sa akin. Isang hamon na naranasan ko ngayong araw ay ang pagsagot sa mga tanong sa talakayan sa life and career education, pati na rin ang mga pagsusulit na kailangan tapusin. Naramdaman ko ang bigat ng dami ng gawain na kailangan gawin at sagutan. Pinamahalaan ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng pag-isip ng mabuti, pag-inom ng tubig upang humupa ang kaba. Pinagtibay ko ang aking loob sa pag-aalalang nariyan ng Diyos na laging gumagabay at tutulong sa akin sa bawat hamon. Isang bagay na natutunan ko tungkol sa aking sarili ngayon araw ay na kailangan unawain at intindihin ng mabuti ang bawat tanong upang masagutan ito ng tama at maayos. And ayun yung nangyari sa araw ko ngayon at lubos ako nagpapasalamat dahil may magagandang nangyari sa araw ko ngayon. It is August 6, 9:20 ng gabi. Kakatapos ko lang kumain and kakatapos lang din maligo. And kukwento ko kung ano nangyari sa araw ko ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang muling pagising sa umaga. Nalubos kong pinagpapasalamat kahit kailan. At ang pagkakataong makadalo sa aming online class, lubos kong ipinagpapasalamat ang lahat ng nangyari sa akin ngayon araw. Mga simpleng biyaya na nagpapasya at nagpapahalaga sa aking buhay. And ang hamon naman na dumating sa araw ko ngayon ay ang mga bagong takdak aralin na ibinibigay ng aming guro. Naging mahirap itong unawain dahil maingay at hindi malinaw ang dinig sa klase o sa online class, dulot ng malakas na ulan at hangin sa labas. Kaya medyo nalito ako sa ilang panuto o ilan na natuturo. Kaya pinamahalaan ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng pakikinig ng mga paborito kong kanta na mga pagpakalma sa bawat tugtugin at liriko. Gumagaan ang aking pakiramdam, nababawasan ng pag-aalala at nagkakaroon ako ng panibagong lakas ng loob. Then isang bagay na natutunan ko tungkol sa aking sarili ngayong araw ay na kahit may ingay o abala tulad ng ulan at kahit mahirap ang mga aralin, maiintindihan at matututunan mo pa rin ang lahat basta't magpupursige kang makinig, magtiyaga at huwag sumuko. And ayun yung mga nangyari sa araw ko ngayon. And lubos kong pinagpapasalamat na yun, yung mga nangyari sa akin ngayon. And ayun yung mga nangyari sa araw ko. Ngayon araw ay August 7 and kukwento ko kung ano nangyari sa araw ko ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang muling pagkagising sa umaga na lubos kong pinasasalamatan araw-araw. Ito ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at lakas. Naging magaan din ang aking pakiramdam dahil naumpisahan at nagawa ko ng maaga ang aking mga gawain at tungkulin. Kaya hindi ako nagmamadali at naging payapa
ang simula ng aking araw. Ang hamon naman na dumating sa araw ko ay ang pagharap sa pagsusulit o summative test. Ito ay naging malaking hamon para sa aking dahil labis akong nag-aalala at kinakabahan. Isipin ko kung makakapasa ba ako o kung mabibigo ako. Sa mga inaasahan ko sa sarili, halos matakot ako sa posibleng maging resulta kahit naghanda naman ako. Pinamahalan ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng pagpapakalma sa sarili, uminom ng tubig, huminga ng malalim at dahan-dahan upang humupa ang aking kaba at bigat ng aking dibdib. Nagbigay ito ng pagkakataon sa aking isipan na magpahinga at maging matatag sa halip na magpadala sa takot at pangamba. Kaya ang natutunan ko ngayong araw ay na hindi dapat laging magpadaig sa kaba at takot sa magiging resulta ng anumang pagsubok. Natutunan ko na ang pagkabalisa ay hindi nakakatulong at ang mahalaga ay binibigay ko ang aking makakaya, ang kapayapaan ng isip at susi para harapin ang maayos ang anumang hamon sa buhay. Ayun yung nangyari sa araw ngayon. Ay August 8 and katatapos ko lang kumain and kukwento ko kung ano nangyari sa araw ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ang ang makapagpahinga ng maayos, pagising makatulong sa mga gawaing bahay at sa aming maliit na tindahan at mapagkwentuhan ng masaya kasama ang aking pamilya. Naramdaman kong puno ng pagmamahal at pasasalamat ang aking araw. Kahit walang pasok sa paaralan, ang hamon na dumating sa buhay ko ay ang dami ng sabay-sabay na utos at gawain sa bahay. Muntik na akong magalit at mainip dahil parang walang katapusan ang dapat tapusin. Mayroon ding nawawalang gamit na kailangan namin, kaya nagtalo kami ng kaunti at nakaramdam ako ng pagod at bigat sa dibdib. Then pinamahalaan ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, pag-iwas sa pagsagot ng pabalang at paglalakad-lakad sandali sa labas para kumalma ako. Naisip ko na hindi makakatulong ang galit, kaya dahan-dahan kong inayos ang mga gawain at kinausap ng maayos ang aking mga pamilya o aking mga kapatid. Then pagkatapos noon, maayos na ang lahat. Then ang natutunan ko ngayong araw ay kaya kung maging mahinahon kahit abala at pagod, naiintindihan ko rin na ang pagtutulungan at pasensya ang susi para maging magaan at payapa ang buhay sa loob ng tahanan. And ayun yung mga nangyari sa araw ko ngayon. Medyo hassle, kaya wala tayong magagawa. And ayun yung nangyari sa araw ko ngayong August 8. Araw ng August 9 and araw ng linggo, last day ng aking pagbibideo. Ang pinakamagandang bahagi ng aking araw ay ngayong linggo ay ang pagkakaroon ng payapa isipan. Wala na akong pinag-aalala dahil natapos ko na ang lahat ng aking mga gawain, kaya naman nakapagpahinga na lang ako ng lubos at tinangkilik ang katahimikan ng araw na ito. Isang hamon na naranasan ko ngayong araw ay ang hamon na hinarap ko ay ang tambak na hugasin. Medyo
Nakakapagod ito at tila napakarami ang kailangan linisin. Ngunit kailangan itong gawin ng maayos. Kaya pinamahalaan ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng pagsunod sa aking sarili at pagtanggap sa kailangan gawin, hinayaan ko ang aking sarili na kumilos at ginawa ko na lang ang paghuhugas ng mga pinggan o pinagkainan nang walang pagrereklamo. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang halaga ng disiplina. Natutunan kong magawa ang kailangan gawin tulad ng paghuhugas ng walang halong negatibong damdamin o inis. Mas madaling tapusin ang trabaho kapag may hinahon at may disiplina. Ayun yung nangyari sa araw ko ngayon, Linggo. Bye guys!